Mahirap man ang maraming Canadians ngayon, mas ramdam daw ito ng mga bagong immigrants sa bansa. Halos kalahati ng mga bagong dating na tinanong, hirap sa kanilang pinansyal na pangangailangan. Ayon sa survey ng Statistics Canada, inalam namin ang mga posibleng dahilan sa likod nito sa report ni Rhea Santos. 43% ng mga bagong immigrants ang hirap na sa mga bayarin nitong nakalipas na taon. Yan ay ayon sa bagong data na inilabas ng Statistics Canada na survey series on people and their communities na isinagawa nitong Abril. 3 in 10 Canadians overall experienced financial difficulty in the past year, like having difficulty making their ends meet. But that number jumped to 4 in 10 when you look at recent immigrants. Sa naturang survey, lumalabas na mga racialized Canadians ang pinakanahihirapan kumpara sa mga non-racialized at non-indigenous. 35% sa mga nag-report, mga Pilipino. Mga doktor sila or mga nurse galing sa mga bansang pinanggalingan nila, pero hindi sila nagiging doktor at nurse dito. Nagda-drive ng taxi, yung iba nagde-deliver na lang ng pagkain. Pagkilala sa credentials at skill ng mga immigrant ang nananatili pa ring isa sa mga hamon. Bakit hirap makasabay sa mga bayarin ang maraming newcomers? Na-attract natin yung mga immigrants na may mga credentials at saka highly skilled. Ang problema is pagdating nila dito sa Canada, yung mga unang taon, hindi nila nagagamit yun agad. Kaya ang nangyayari is during the time na nagsisettle pa sila, nakaka-experience sila ng kahirapan. Dumating ako sa Canada 2007, up to now, that is still the conversation. Ayon pa kay Batu, posibleng dahilan pa rin ang pagkakaroon ng racism kung bakit hirap umangat ang mga immigrants. May tinatawag din daw na network effect kung saan ang mga newcomers attracted sa mga metropolitan areas. Ina na magsisettle sila doon sa mga cities na familiar na sila. Kaya no wonder, kita mo mga magnet sa Canada ng immigrants. Greater Toronto area, yan, malaking magnet yan. Makikita natin na mataas ang cost of living, saturated na yung labor market, and mahirap maghanap ng housing. At kung may mahanap ng housing, mahal, no? Very expensive. So lahat ng ito nakaka-contribute dun sa experience ng mga recent immigrants na talagang na-experience na naghihirap sila. No? Because nga yung mga cities na kung saan sila nagsisettle, mataas yung cost of living. Ang hindi nila alam is yung mga small things na kanilang ginagastos, it quickly adds up. Ugali nga raw ng ilang kababayan ang magyabang. Payo ng financial coach na si Eric Sena, baguhin ang mindset para na rin sa kalusugan ng inyong finances. Pagdating sa Canada, ang pinaka-importante pong gagawin natin is magkaroon po ng mentality na delayed gratification. So kung meron po tayong delayed gratification na mindset, i-delay po natin lahat ng mga luho sa ating plano dito sa Canada. Meron silang mga goal na mabili ang mga bagay na maipapakita nila sa mga pamilya nila sa Pilipinas, na para magpatunay na sila ay maayos dito sa Canada. Ang hindi nila alam is dahil nagtatrabaho na sila ng second, third shift o maraming overtime, naapektuhan na ang kanilang kalusugan. So ayan ang tinatawag ko na work-life balance. Kung hindi ka talaga mag-aalat ng eksaktong budget sa isang buwan para lang sa groceries, sa mag-budget para sa renta mo, tsaka sa dun mo po mahirap. I think as long as you really be frugal and stick to your budget, you can do it. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.